Samantala, hindi man daw mga botante sa Amerika, malaki pa rin ang magiging epekto ng pinakaaabangang resulta ng halalan sa bansa sa komunidad dito sa Canada, lalo na po sa Pilipinas. May report si Paula Saraza. We have to be concerned about the outcome kasi kung inubo ang USA, magkakasakit din tayo, Canada and Philippines. Ayon sa community advocate na si Veronica Bertiz, posibleng pagbabago sa ugnayan ng Amerika sa pagitan ng Canada at ng Pilipinas ang dapat daw bantayan anuman ang maging resulta sa US presidential elections. Sa huling tala noong 2022, mahigit 4 na milyon na ang mga Pilipino sa Amerika. Kaya naman isa raw sa mga tinututukan ang posisyon ng mananalong Pangulo sa immigration at border security. Don't forget na sa Canada, third largest immigrant population tayo, but so is in the USA. Si Democratic Presidential Candidate Kamala Harris nanindigang gagawing prioridad ang pagsasagawa ng legal pathways para sa mga kwalipikadong immigrants na maging ganap na US citizen. Habang mass deportation naman ang tila idiniin ni Republican Presidential Candidate Donald Trump. Marami tayong mga kababayan din sa USA na first, second, third, maybe going to fourth and fifth generation. I would, try to maisapuso man lang sa kanila na tumingin kung saan tayo galing, di ba? Na tayo ay immigrant and we have been working hard. We've been contributing to the society in the North American society. So let's take a look to their policy and what would be the best way for our community. Ang pagbabago ng administrasyon sa Amerika, malaki rin ang inaasahang epekto sa mga kababayan sa Pilipinas. Lalo't kamakailan lamang ng muling buhayin ang mas pinatatatagpang alyansa ng dalawang bansa. Maapektuhan yung pagpapadala ng pera or maapektuhan yung kakayahan na ma-sponsor, let's say, si anak or si apo or si tito or si tita or si lolo. So, tapos yung protection natin, let's say, in terms of physical security, in terms of potential intervention with China as well. So meron maraming stake. Sa Ottawa, naniguro naman si Immigration Minister Mark Miller, walang dapat ikabahala. Mananatili raw bukas ang Canada na makipagtulungan sa panibagong administrasyon. It's in both our countries' interest to have a well-managed northern border and a northern hemisphere that is as impermeable as possible. So we'll always be working with whoever's there. Masyado pa mang maaga para sa resulta ng halalan sa Amerika. Kapulutan daw sana ito ng aral ng Filipino-Canadian community para sa susunod na federal election. We can see kung paano ang takbo ng hangin sa USA. Yung hangin na yan, tataas yan sa Canada. And may influence yung political will ng mga Canadians. Paula Saraza, Omni News, Toronto.